Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today, gagawa tayo ng no yeast cheese custard donut. Kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating first step, kailangan natin gumawa ng buttermilk. At para makagawa tayo ng buttermilk, kailangan natin ng any liquid milk, pwede ang fresh or evaporated milk. Tapos ihahalo natin dyan ang 1/2 tablespoon ng white vinegar. Kahit anong brand pwede, pero yung gamit ko ay dato puti. Tapos imimix lang natin yan at isa-set aside. Hihintayin lang natin siyang maging buttermilk. Yan, magiging buo-buo yung itsura niya. And then, pag na-set aside na, after 7 minutes, mag-add tayo ng ating pampatamis, 4 tablespoons of sugar. Konti lang yung ilalagay nating sugar dahil i-coat pa natin yung donut ng sugar mamaya. Tapos, maglalagay din tayo ng 1 egg, yung malaking itlog ang nilagay ko. And then, lalagyan ko din ng 3 tablespoons of cooking oil. So, yung ginamit ko dito ay coconut oil. Kahit anong cooking oil, pwede nyong ilagay dyan. Tapos, imimix lang natin hanggang sa matunaw yung ating asukal. Pwede kayong mag-add ng vanilla, optional to, pero dahil gusto ko kasi yung amoy ng vanilla, nilagyan ko siya ng vanilla. Pwedeng wag na rin kayong maglagay. Tapos maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng asin at imimix lang natin yung ating wet ingredients. So ayan na yung ating lahat ng wet ingredients. Pagkatapos nito, maglalagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. And then, maglalagay na rin tayo ng ating pampaalsa. Dahil hindi tayo gagamit ng yeast, maglalagay ako ng 1 tablespoon ng baking powder. Ito yung magiging pampaalsa natin. Tapos, imimix lang natin yan. Hindi nyo na kailangan imasa, basta imix nyo lang. Gumamit lang ako ng sandok dito. Pwede nyo namang kamayin para mas madali. Pero, sandok na lang kasi ayoko munang madumihan yung kamay ko. Kasi medyo malagkit talaga yung dough natin dito. Okay lang, huwag kayong magdagdag ng flour. Kasi dapat talaga medyo malagkit siya. Tapos i-cover natin ito at i-rest for 1 hour. Habang nakapahinga yung ating dough, pwede na tayong magluto ng ating custard or yung ating palaman. So ilalagay ko dito sa aking lutuan yung aking evaporated milk na natira kanina dun sa ginawa natin na buttermilk. At dadagdagan ko siya ng 1/2 cup ng tubig. Nakapatay ba dito yung apoy natin? Dahil hahaluan pa muna natin ng asukal, so 4 tablespoon yung nilagay kong asukal. Pwede nyong dagdagan kung medyo natatabangan kayo, pero para sa akin, sakto na yung tamis nito. And then maglalagay din tayo ng 4 tablespoons ng cornstarch. Imimix muna natin ito hanggang sa matunaw yung ating cornstarch. Huwag nyo munang buksan yung inyong apoy. Tunawin muna natin yung cornstarch and then ilalagay natin yung ating grated cheese. Ang gamit ko na cheese ay ordinary lang. So isang bar ito. Pwede kayong gumamit ng quick melt para mas madali siyang maluto. Pero yung ginamit ko, ordinary nga lang. Tapos lulutuin natin siya on low heat hanggang sa maging malapot at hanggang sa matunaw yung ating cheese. So, kailangan patuloy lang ang paghalo ninyo para hindi siya masunog sa baba at maging pantay yung kanyang pagkakaluto. Pag naluto na siya, pag nagtikan na siya, pwede nyo na yung itabi at palamigin nyo na. After 1 hour, ito na yung ating dough. So, i-roll na natin yan. Pero bago natin i-roll, kailangan mag-dust tayo ng ating workspace. Medyo damihan nyo kasi malagkit nga yung ating dough. At i-flatten natin ito into 1/3 inch thickness. Pwedeng mas makapal, nasa sa inyo. Hanggang 1/2 inch pwede yan. Gumamit ako dito ng baso para makat yung ating dough. Pwede kayong gumamit ng cookie cutter na bilog. Ayan. Tapos, yung pinagputulan ng ating dough, huwag nyong itatapon dahil pwede nyo pa yung i-roll para makagawa kayo ng mas maraming donuts. Tapos yan, pwede na natin siyang lutuin. So, painitin natin yung ating mantika.
Pag mainit na yung ating mantika, pwede na nating isalang yung ating mga donuts. So, lulutuin natin ang each side for 1 to 3 minutes hanggang sa maging golden brown. Tapos, kailangan i-flip nyo siya every 30 seconds to 1 minute para pantay-pantay yung kanyang pagkakaluto at hindi mahilaw yung kanyang gitna. Habang mainit pa yung ating mga donuts, kailangan i-coat na natin sila ng milk, sugar, or powdered sugar. Kahit anong available na meron ka, pwede yan. Pero mas gusto ko yung milk at saka powdered sugar combination. And then, gagawa na tayo ng butas. So, bubutasan natin yan. Pwede kayong gumamit ng barbecue stick, pero naubusan na ako ng barbecue stick, kaya yung kutsarita yung ginamit kong pambutas. Pag malamig-lamig na yung ating mga donuts, pwede na nating ilagay yung ating palaman na niluto kanina. Yan yung ating custard, nilagay ko lang siya sa squeeze bottle, pero mas madali talaga kung piping bag yung inyong gagamitin. Mas kontrolado nyo yung ilalagay nyo. Ready na ang ating no-bake, no-yeast, at no-knead na cheesy custard donut. Sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe at gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano siya kaganda sa loob. Yan, bubuksan natin. At ang pagkakaiba nila dun sa yeast donut, mas malambot yung tinapay ni yeast donut. Although pareho silang malambot, mas dense yung tinapay nito, mas malaman siya kaysa dun sa yeast donuts. At bago matapos yung video natin, magsha-shoutout tayo sa ating mga kumare at kumpare. Please, pakicheck nyo yung channel ni Three Kings Cakes and Cupcakes. Marami din kayong matututunan dyan. At ni Miss Flavelli Ganotis. Hindi ko alam kung ganun talaga yung pronunciation niya. Tapos, hello sa ating mga kumare at kumpare sa ating Facebook page, kay Jap D. Hello din kay Sis Marian, kay Jelly Peralta, kay Lian, kay Geltrina Fernandez, kay Shishi or Chichi, happy birthday sa'yo sis, at kay Malin, tapos kay Z Santos, at kay Jonabel Bautista. Maraming salamat sa inyong suporta, at kung gusto nyo mag-join sa aming Facebook group, ay ililink ko sa baba yung aming Facebook group. Mag-join na kayo dahil marami kayong matututunan dyan, maraming nag-share ng kanilang mga recipes. At yes, naka-flash sa ating screen yung ating estimated costing. So, mag-adjust na lang kayo dahil hindi pare-pareho yung presyo ng bilihin sa bawat lugar. Sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like this video at mag-comment ka na rin ng iyong mga request. At please mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification button para lagi kang updated sa ating mga bagong cravings. Maraming salamat! Bye-bye!